Yo Germs, good morning. Alright, kakatapos lang natin ulit maghatid as usual. Andito pa rin tayo sa Ortigas Center. Medyo inaantok pa ako ngayong umaga kasi mga past 2 AM na yata ako natulog kagabi. Dahil pinilit kong tapusin yung upload natin kagabi about dun sa maging encounter natin sa checkpoint dito sa may sa amin. And this morning gagawa lang tayo ng follow up vlog or follow up video about nga dun sa recent upload natin, about dun sa recent video natin, dun sa nangyaring checkpoint sa atin. So una kasi nag-upload ako ng short clip lang about dun sa checkpoint, not much detail, wala masyadong detail, wala masyadong context. Basta in-upload ko lang and then ayun, nakakuha tayo ng iba't ibang classic reaction from our fellow riders. Ayun, nagpapasalamat ako dun sa mga kapwa ko riders na talagang nag-comment. Positive or negative, wala tayong problema dyan. We don't take those comments as offensive or malicious or anything. Sa atin, welcome na welcome yung mga ganong criticism kasi alam nyo naman, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi naman tayo perfectong tao, hindi rin tayo perfectong rider. So, once in a while, we make mistake, we learn from it and move on. So ganun lang yun. So this time nagkaroon tayo ng encounter sa isang checkpoint at isa sa main topic ko doon ay yung sinasabi nung personnel na bawal. So yun lang yung inano ko, yung subject lang na yun ang tinukoy ko kasi yun lang naman talaga yung ano ko, yun lang naman talaga yung subject na gusto kong pag-usapan that time, that night, tsaka yung araw na ginagawa ko yung vlog. Yun lang yun, wala nang iba. Marami nag-comment. May mga nag-comment na masyado daw malakas yung ilaw ko. May mga nag-comment na nakatutok daw sa taas yung ilaw ko at masyadong malakas. Ginamit ko yung ilaw ko ng nasa may mga street light naman. Yes, tama, ginamit ko yung ilaw kahit may checkpoint. Sari-saring constructive criticism yung comment dun sa video natin, dun sa clip na nilabas natin. Ngayon, hindi ko naman maisa-isa or hindi ko naman masagot isa-isa yung mga comment na yun kasi ayoko naman na parang defensive ako masyado. So pero ngayong follow up video natin, ipapaliwanag ko sa inyo yung nangyari. So unang-una, gusto ko panoorin nyo muna yung full video na ginawa ko about dun sa ano na yun, about dun sa checkpoint na yun kasi gusto ko rin i-share sa inyo yung mga sinabi ko. Kaya sana panoorin nyo. Ilalagay ko yung link nung YouTube tsaka nung Facebook dun sa ano natin, sa clip na in-upload natin. Pero I doubt kung papanoorin nyo ng buo yung video natin. Kasi ang importante kasi bago tayo kumbaga mag-comment or magbigay ng talagang mabigat na opinion or constructive criticism, kailangan napanood natin yung buong detalye, yung buong konteksto. Ayun lang yung para sa akin. Hindi naman sa pinagtatanggol ko yung sarili ko, pero in-explain ko naman kung bakit nagkaroon ng ganong encounter or bakit nagkaroon ng ganong usapan sa checkpoint, no? Tayo naman, sinasabi ko lagi, hindi tayo perfecto sa daan. Ako personally, hindi ako perfecto sa daan. Once in a while nagkakamali, once in a while dumadaan sa bike lane, once in a while lumiliko, nagbibiglang liko. As a rider, alam ko, naiintindihan ng iba kung bakit nagkaroon ng ganon. So humingi ako ng pasensya sa mga kapwa ko rider na maging offensive yung ganitong video para sa iba. So pasensya na kayo. Hindi yun ang punto ng video natin, hindi yun ang subject ng video natin. Pero kung ganon man yung naging dating sa inyo, ay pasensya na po kayo. Ito, kagaya nito, si Sir Arnold Cortez. Ito kasi nilabas ko na yung full video. Ito, sabi niya, okay lang yan Kap, but next time ilabas mo agad yung full video. Maybe sa ibang nag-comment kagabi ay mo-open pag napanood ito. May sagot ka naman na pala, so dapat hindi ka na nanghingi ng opinion ng karamihan. So as a content creator, kailangan natin yung opinion ng karamihan talaga. Sa totoo lang,
Kasi diyan tayo magbabase kung anong content yung gagawin natin para sa mga kapwa natin rider. Kasi yung ginagawa ko naman na content, kung mapapansin nyo, ako, ang dami kong nakikitang mga mali ng rider sa ito, mga kasabayan ko. Marami tayo nakikitang mali dyan, pero hindi ko yung ginagawang content kasi rider ako, rider sila. Kumbaga, respeto ko na rin sa kapwa ko rider yun. Kumbaga, ayoko nang pabigatin yung yung pinagdadaanan ng rider community. Kasi ako, nagko-content ako tapos ilalabas ko yung mga pangit na ginagawa ng mga kapwa ko rider. Sino yung magsasuffer? Edi yung buong rider community. Kasi iisipin ng iba, mga kamote talaga tayo lahat na mga rider, diba? So hindi ko yung ginagawa. Kaya nagre-resort ako sa ibang content, like for example sa maintenance ng mga motor natin, mga ginagawa natin sa shop. Ganun yung ginagawa nating content para makatulong tayo sa kapwa rider. Ngayon, kaya naman ako nanghingi ng opinion sa inyo kasi eto, medyo medyo ba tawag dito, medyo sensitibo to kasi checkpoint yun eh. Lagi kong sinasabi sa inyo na we respect authority. Kung napanood nyo yung full video, sinasabi ko I respect the authority. Ginagalang natin lahat yan. Yung nakaraan, kung naalala nyo, yung nag-content ako about sa bike lane, diba? To be honest, talagang maraming ayaw sa bike lane, especially mga rider. Pero dahil ginawa yung batas na yan, kailangan nating respetuhin kasi nasa batas yan. Ganon din naman sa checkpoint. Ang checkpoint ay para sa atin lahat. Hindi naman yung ginawa para tayo, ano ba tawag dun, parang harasin tayo. Hindi naman ganun yun. Wala naman akong sinabing ganun, no? Kaya kung napanood nyo yung video natin, kung napanood nyo yung buong vlog or yung buong video, ipinaliwanag ko naman sa inyo kung bakit naging ganun yung naging ganun yung interaction natin sa tropa. Doon sa police naman, doon naman sa tropa, kaya naka-blur yung video. Syempre, as respect to the individual na nandun, nire-respeto natin lahat yun. Kaya naka-blur yun para walang makakilala sa kanila. Kahit sila makilala nila ako, walang problema sa akin. Kaya kong tanggapin yun. So ngayon, as a follow-up vlog, ang gusto kong ipabatid sa inyo, gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang napag-usapan namin sa checkpoint ay yung letter I. Letter I, yung position nung ilaw, yung installation. Hindi yung letter H na sinasabi ng isang nag-comment sa atin kay Sir. Sir, pasensya ka na. Ang napag-usapan namin sa checkpoint ay letter I, yung position nung installation ng ilaw, hindi yung tutok. Kasi yung tutok, kung mapapansin nyo din dun sa first part ng video, pa-approach pa lang ako dun sa checkpoint, makikita nyo yung kulay dilaw dun sa motor na yun na naka-stripe. Nandun yung tutok ng ilaw ko. Yun nga lang, ang gamit kong ilaw ay floodlight. Ibig sabihin, kahit nakatutok siya sa baba, mayroong part pa rin na tumataas siya kasi floodlight to eh. Parang ang buga niya parang pabilog, pakalat. So kahit sa part ka, yung sinasabi rin ng isa na parang sa bubong daw nakatutok yung ilaw ko, yes, parang ganun nga yung mangyayari. Pero yung main ilaw or yung main tutok niya talaga nasa kalsada. Floodlight lang talaga, kaya parang sumasabog, umaangat, tsaka tumataas yung bato ng ilaw. So ganun yun. Tapos doon naman sa mga nag-comment na mabilis daw ako doon sa pag-approach ng checkpoint. Oo, mabilis talaga ako nung time na yon. Siguro mga nasa 40. Nasa 40 ako nun. And then, kung mapapansin nyo yung unang pulis, hindi niya ako kinawayan. Ang kumaway sa akin yung nasa bandang gitna na. Kaya doon ako naalanganin. Doon ako huminto talaga. Doon ako napapreno bigla. Tapos, syempre, tinabi ko. Sa checkpoint kasi minsan, sa checkpoint pag nakita ka naman na maayos naman yung itsura mo, or kumbaga parang visually okay naman, yung okay ka naman, dalawang bagay yan. Minsan hindi ka paparahin, minsan paparahin ka. So ako, ang thinking ko nung time na yon, tapos medyo late ko na rin talaga napansin na may checkpoint, tuloy-tuloy lang. Parang hindi naman ako kasi pinara dun sa una. Ang pumara sa akin yung bandang gitna na.
So yun yung thinking ko nung mga time na yun. Tsaka sabi ko nga sa inyo, talaga pagod na pagod ako nung gabi na yun. Pasado alas 11 na, mag-aalas 12 na yata yun, babiyahe pa ako ng Bulacan. Kaya talagang ganun yung nangyari. Tapos nabanggit ko rin na sabi ko mausok nung time na yun, pagi na. Tapos yung paningin ko medyo nanlalagkit na rin, kaya kailangan ko nang i-activate yung ilaw. Although tama yung iba, may mga street light naman, pero sa part na yun talaga mukha lang siyang may street light pero madilim talaga dun. Tapos may mga tumatawid na mga batang mga batang bigla-bigla na lang tumatawid. So kailangan ko talaga ng ilaw. Madami nag-comment about dun sa video na yun, kaya yung iba natutuwa ako kasi maraming parang interaction. Natutuwa ako kasi maraming nag-comment, maraming nanonood, pero pinaka-subject talaga ng vlog na yun ay yung sa position ng ilaw. The rest, naipaliwanag ko naman siya dun sa video. Naipaliwanag ko naman kung bakit ganun. So, kayo na bahala. Kayo na bahalang magbigay ng verdict dun sa video natin. Pero gusto ko lang linawin, ha. Meron pang isang nag-comment sa YouTube. Dalawa kasi pinag-uploadan ko eh. Meron din nag-comment sa YouTube. Kasi sinasabi ko naman totoo, hindi naman talaga ako mapagmataas na tao. Actually, nagpakumbaba nga ako nung following yung following part na. Yung sa bungad lang talaga. Medyo nagkaroon tayo ng konting temper dun. Medyo pumutok yung temper natin ng konti. Pero hindi naman talaga totally pumutok, no. Talagang dala lang siguro ng pagod, tsaka alam nyo na. Pagod, antok. Pero hindi ako nakainom nun, ha? Hindi ako uminom nun. Pagod lang ako. Baka isipin ng iba, lasing tayo. Hindi tayo hindi tayo naglalasing tapos nagda-drive. Hindi tayo gumagawa ng ganun para sa kaalaman ng lahat. So ano pa ba? Ako naman, ayoko naman i-depend masyado yung sarili ko, kasi ayoko naman talagang i-depend yung sarili ko, kasi ang gusto ko lang panoorin nyo yung video, panoorin nyo yung buong video. Kahit pa paano naman nabigyan nyo naman ako ng benefit of the doubt pagdating sa mga ganong bagay. Kasi hindi naman tayo sabi ko nga sa inyo, hindi tayo abusado, hindi tayo mapagmataas sa kalsada pagdating sa mga ganong bagay. Alam natin na may mali tayo, magpapakumbaba tayo. Alam natin na wala tayo sa lugar, magpapakumbaba tayo. Alam naman natin yung mga ganong bagay. Kaya lang ako, ang hinihiling ko lang dun sa iba, panoorin nyo yung video, panoorin nyo ng buo. Eto, nandito sila, yun. Lapit-lapit lang yan. Kung tutuusin, kung makita nila yung video na yun, pwede nila akong puntahan dun sa shop, 'di ba? Pwede nila akong kastiguhin dun kung mali talaga ako. Kasi ang lapit ko lang, nandito lang shop namin, nandito lang din bahay namin. So ayun lang for today's video. Napapa-English tuloy tayo ng konti. Ay nako. O, diba? Marunong tayo magantay. Marunong tayong kumilala ng karapatan. Hindi ako mapagmataas. Kinote and quote pa niya eh. Kinote and quote pa kasi ni sir eh. Sometimes, ganun talaga minsan. Hindi, biro lang. So ayun, maraming salamat sa lahat na mga taga-panood natin, mga taga-subaybay natin. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang pagsuporta dito sa aming channel, dito sa aming shop, JR Motoworks. My name is Jebrox. I'm out.